Alagang Kapatid. Ubo, sipon at pagtatae. Ito raw ang kadalasang sakit ng dalawang anak ni Kate. Ito rin daw ang mga sakit na karaniwang nararanasan ng mga batang wala pang 1 taong gulang. We advise yung mga mami sa gabi, yung mga bata, lagyan sila ng bonnet. Kasi syempre yung bumbunan ng bata, open pa yan. So mas madali silang malamigan. So kailangan pinaprotektahan natin yung ulo. Again, water lang is the most important thing. But if for example, mag-proceed na siya, like for example, maging bronchitis na siya, yung kulay ng plema is already yellowish, greenish, then that's the time. Kailangan na siyang bigyan ng antibiotics. But make sure, sa doktor nyo dadalhin, hindi yung kayo lang ang magse-self-medicate. Matapos dalhin sa kanilang sinapupunan ng 9 na buwan, ngayon naman ang kanilang kalusugan ang dapat bantayan. Kaya kami po dito sa Alagang Kapatid sumugod dito sa Barangay 66, dito po sa Tondo, Maynila. Dahil kung makikita nyo naman, napakaraming newborn babies. Well, not really newborn babies, but ako, mga nasa 9 months pataas na po itong mga ito. At hindi lamang po gamot ang ibibigay ng Alagang Kapatid, kundi maging mga impormasyon kung paano nila mas mapangangalagaan ng maayos ang kanilang mga chikiting. Hey! Sino yung Alagang Kapatid dito sa inyong barangay? Pagkatapos mag-set up, inisa-isa na namin ang mga basic health facts para sa safety ni baby. Sinimula ng Clinica Nutrition sa pagtuturo ng mga pagkaing angkop, hindi lang para sa mga batang 0 to 12 months old, kundi pati na rin sa mga mommy na kapapanganak pa lang at kasalukuyang nagpapasuso o nagpapa-breastfeed. Miss Gina, alam naman natin na 6 na buwan, at least dapat exclusive yung breastfeeding. After 6 months, ano na yung mga nutritious food na pwedeng ipakain sa mga baby? Actually, by the age of 6 months, medyo kulang na talaga yung gatas ni mommy o yung breastfeed na ibinibigay sa mga bata. Kaya dapat by this time, talagang dapat nadagdagan siya ng complementary food. Pwede itong simulan sa pamamagitan ng pagbibigay ng plain lugaw na medyo malabnaw lang siya. Simulan natin sa 5 kutsara. Then, sa tumatagal, ilalagdagan din natin. Pwede na rin siyang bigyan ng mga niligis na prutas o katulad ng ating saging. Pwede rin bigyan ng niligis na mangga na hinog. Din syempre medyo matamis. Ayon sa kanila, ang gatas ng ina ang pinakamabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pneumonia at diarrhea. Isa-isa nang tinawag at tinimbang ng mga volunteer ng Red Cross Quezon City Chapter ang babies ng barangay. At sa tulong naman ng Sisters, Megasoft Hygienic Products Incorporated, Gardenia, Glorious Industrial and Development Corporation, Interchemex Laboratories, at Organic Acai Berry na bigyan ng mga gamot, diaper at mga food supplements, hindi lang para kay baby, kundi pati na rin para kay mommy. Very antioxidant, anti-aging, it has omega oil. This morning, we featured the classic white bread because it's enriched in folate. So yung folate po is a kind of B vitamin. So it helps prevent birth defects like neural tube defect. Pagka may signs na gano'n, Wala namang sinayang na oras at kumonsulta na agad sila Kate at Janina sa mga volunteer OB-gynecologists at pediatricians ng Makati Medical Center. Simula pa lang to. Wala pa talaga yung major. Si Janina po ay 19 years old at unang baby niya ito. Naiintindihan mo na ba yung pagiging isang ina, pag-aalaga ng bata, or kulang pa rin sa impormasyon? Medyo kulang. Ang iba namang mga mommy, hindi na rin nagpahuli. Dahil sensitive pa ang balat ni baby, iba-ibang klase rin ng skin irritations ang pwedeng mangyari. The mildest soap can be used, mga baby soap. Ngayon, pag talagang napaka-sensitive ng skin ng bata, like palaging nagra-rashes, you can use mga non-soap based. Bukod dito, heto pa ang mga importanteng newborn care tips ni Dr. Marinella. Isa sa mga lagi kong tinuturo sa mga mami ay ang paglilinis ng pusod. Linisin mo talaga yung cotton swab, babasain mo ng 70% ethyl alcohol, tapos lilinisin mo talaga lahat ng gilid hanggat hindi malinis yung cotton tissue mong tigilan. Morning at saka gabi.
In 7 to 14 days, 1 to 2 weeks dapat malaglag na yung pusod. Number 2 is bathing. Start from the clean area, from the head down hanggang dun sa kanyang diaper area. Kailangan ganun ang paglilinis natin. Of course, I'm an advocate of breastfeeding. You make sure that the baby's mouth is really open, tapos talagang ipa-shoot mo siya talaga dun sa nipple so that the baby will really latch properly. Pagtiyagaan mo lang. Huwag mo muna siyang pakainin kasi once binigyan mo siya ng gatas through a bottle at na-feel niya yung nipple, pag every time nag-suck siya sa nipple, meron lalabas na milk, mas gusto na niya yun. Ayaw na niya sa nipple mo. Another important thing to remember is during breastfeeding, immediately, kahit in between, you start burping the baby. Put them like this and then pat the back, press a little bit para yung air lalabas. Okay? You can also put the baby, you have a pillow here and then put the baby prone there. Do you like that? Okay? And then, you can also sometimes put the baby on his tummy sa bed and then pagka naka-burp na siya, you just put him back on the supine position. Ipinaalala din ni Doc na importanteng mabakunahan si baby ng basic DPD vaccine o bakuna laban sa diphtheria, pertussis o whooping cough at tetanus, pati na rin ang bakuna laban sa sakit na polio. These are treatable diseases. That's why the vaccinations they are really a must. Kaya the mothers, kailangan they have to go out of their way. Punta lang naman sila sa health center, papalista, libre naman. At para mas kumpleto, inikot pa namin ang Tondo para ipaalala ang kahalagahan ng newborn screening. Isang prosesong maaaring makasagip sa inyong baby sa mental retardation at iba pang malubhang mga karamdaman. Most babies, even those with congenital endocrine disorder, looks normal at birth. So when you do a newborn screening test, at an earlier time, malalaman mo agad if there is a problem, even before mag-set in ang clinical signs and symptoms. So, in doing so, pag nalaman mo na meron palang problem, then treatment can be given early and the consequences of these disorders may be treated already. Sa pagtest ng kaunting patak ng dugo ni baby, malalaman na kaagad kung mayroon na siya ng 5 congenital diseases na ito. Congenital hypothyroidism o kakulangan o absence ng thyroid hormone na kailangan para sa physical at mental development ng isang bata. Congenital adrenal hyperplasia o sakit sa endocrine kung saan nagkakaroon ng sobrang salt loss, dehydration at mataas na levels ng male sex hormones para sa mga babae at lalaking sanggol. Kung hindi magagamot, maaring ikamatay ito ng sanggol sa loob pa lamang ng 7 hanggang 14 days pagkatapos maipanganak. Isa pa sa makikita sa newborn screening ay ang sakit na galactosemia. Sakit kung saan nahihirapan si baby sa pagproseso ng galactose, isang klase ng sugar na karaniwang nakikita sa gatas. Kung hindi magagamot, maaaring magkaroon si baby ng problema sa atay, brain damage at katarata. Ang phenylketonuria o sakit kung saan hindi maayos na napoproseso ni baby ang proteinang phenylalanin. At ang panglimang sakit, ang G6PD deficiency na kung saan naman kulang ang G6PD enzymes ni baby. Kapag hindi naagapan, maaaring magkaroon ng hemolytic anemia o kondisyon kung saan mabilis magdugo ang katawan. The best and ideal time to get it is within the 40th to 72nd hour of life, 2 to 3 days of life. Ito na nga easiest. Imagine 5 diseases with a few drops of blood. Malalaman mo na agad, you can be able to detect and then you can prevent mental retardation. Pagdating ng taong 2015, layunin ng United Nations na mapababa ang bilang ng mga namamatay na sanggol. Sa tender loving care ng mga mommy, anuman ang kanilang edad, kapag baon ang tamang impormasyon, hindi malayong maisakatuparan ito.
susunod. Nakikita po natin sa background, nakita po natin yung medical mission na nilulusad namin. Isa po ito sa marami naming activities dito. Naghanda rin kami ng mga napakaraming games at namigay kami ng bonggang-bonggang mga prizes. 1, 2, 3, go!